Okay guys, update muna tayo dito sa ABS-CBN franchise. Kasi tinalakay na sa Congress ang panukalang batas na bigyan ng panibagong prangkisa itong ABS-CBN. So good news ito sa mga kapamilyas na naghihintay sa posibleng pagbabalik ng ABS-CBN. So babasahin ko yung news mula sa Business World. House of Representatives committee may take up bills providing media company ABS-CBN Corporation with a fresh 25-year franchise even if Congress is a break. So tuloy pa rin yung pagtalakay ng ABS-CBN franchise sa Kongreso kahit naka-break yung sesyon. Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez on Wednesday issued a motion urging the House Legislative Franchises panel to still conduct hearings on bills seeking to provide ABS-CBN a new franchise despite lawmakers going on a 4-month break for the midterm polls in May. So tuloy pa rin yung pagtalakay ng Kongreso dito sa ABS-CBN franchise kahit naka-break na sila kasi ang alam ko sa Congress this week yung kanilang break pati sa Senado kasi next week ay campaign na sa campaign na sa mga senador na natatakbo sa May 2025 midterm election. Sa March naman para sa mga local positions. So busy na yung mga congressman natin at mga senador sa kanilang kampanya, sa kanilang mga lugar, sa distrito. So ikot-ikot na yung mga lawmakers natin dahil election na kasi sa May. So despite of that ay tuloy pa rin yung pagtalakay dito sa prangkisa ng ABS-CBN. So bukod kay Congressman Rodriguez ay meron pa mga congressman na gumawa ng bill na may kinalaman dito sa franchise ng ABS-CBN at isa pa dito ay si Congressman Joey Salceda. So ako naman ay support ako sa pagbabalik ng ABS-CBN. Bakit? Una dyan ang pagbagsak ng viewership. No? Yung mga tao na nanonood sa free TV. Kasi marami sa mga Pilipino ngayon ay nanonood na lang through online. Lalo na yung mga na-frustrate, no? Yung nalungkot na mga kapamilyas natin sa pagkawala ng ABS noong 2020 o 2020. So, doon na sila nanonood sa online, sa YouTube ng Batang Quiapo, yung mga ABS-CBN shows gaya ng Batang Quiapo, yung mga teleserye nila, at saka TV Patrol, yung mga balita ng ABS-CBN. So, ikalawa, kailangan kasi ng competition sa television. Kasi sa ngayon, malakas ngayon yung GMA7. Lalo silang lumakas dahil sa pagkawala ng ABS-CBN. Kahit yung TV5, yung TV5 naman, kahit nandyan na yung Batang Quiapo, yung mga teleserye sa ABS, pati yung Rated Corina, wala pa rin. Hindi pa rin nagsushow up dito sa kalakasan ng GMA7. So, nung nandyan pa yung ABS-CBN, dalawa lang sila naglalaban. Yung GMA at saka yung ABS. So, kailangan talaga guys ng competition dyan sa television. At na-realize na ng mga lawmakers natin na kailangan na talaga ibalik itong ABS-CBN dahil dito nga yung pagbaba, no? Pagbagsak ng viewership sa free TV kasi sa online platforms na lang sila nanonood kahit yung Netflix meron mga kapamilya show sa YouTube. So alam ko yung GMA, yung TV5 bumagsak din yung kanilang dahil online na kasi yung pinapanood ng mga tao. So challenging yan sa mga TV networks. At ito
na-realize na ng mga congressman na kailangan talaga ibalik itong ABS-CBN. So, kailangan talaga ng competition sa TV. So, malaking balita yan para sa mga kapamilya na naghihintay na posibleng pagbabalik ng ABS-CBN. So, ako, positive ako na makakabalik itong ABS-CBN. Lalo na administrasyon ni PBBM at yung mga congressman, sigurado na yan na tingin ko mapapasa yan itong panibagong prangkisa ng ABS-CBN sa Congress, sa Senate, yan, mapapasa yan. At likely, babalik yan mga likely, mangyayari yan after midterm election sa May. So, baka mga August, July, dyan natin malalaman natin yung baka dyan na ipapasa yung panukalang batas na bigyan ng franchise itong ABS-CBN at baka 2026, 2027 makikita na natin yung pagbabalik ng ABS-CBN. So, pray lang tayo na sana makabalik, no? At ako support naman ako dito sa pagbabalik ng ABS-CBN. So, kailangan